DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nanawagan po ang mga opisyal ng pamahalaan na lagyan ng reinforcement ang mga istruktura sa Metro Manila dahil hindi pa ganap na handa ang bansa sakaling tumama ang magnitude 7.7 na lindol mula sa West Valley Fault System o tinatawag ding Marikina Fault. Ang panawagan po ay ginawa ng PHIVOLCS at Office of the Civil Defense kasunod ng malakas na lindol sa Myanmar noong Biyernes na kumitil ng mahigit sa 2,000 buhay. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Baculcol, dapat tiyakin na ang mga gusali at ang mga bahay ay resilient sa lindol. Sa harap ng kanilang pangamba hinggil sa kahinaan ng ating mga building kapag dumating na ang the big one. Iminungkahi ng opisyal na i-retrofit at palakasin ang mga gusaling luma na, gayon din ang mga kalsada, tulay at infrastruktura na nasa kritikal na ang kalagayan at hindi nakakayanin sakaling magkaroon nga ng magnitude 7.7 na lindol, lalo pangat hinug na ang Pilipinas para sa tinatawag na the big one. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ay, walang pasok ha. It's a holiday. It's a holiday. Double pay, double pay. Double pay, kumbachero. Ayos pala. Yuel ha, hindi ito special ha. Mother ha? Hindi special to. Regular holiday to. Regular. Regular holiday to. Wala pa ito sa... Ay ba hindi Hindi kasi gumagalaw itong pecha na to, kumbachero. Kaya hindi nila maipula. Hindi maipupula to. So yung mga empleyado na pumasok ngayon, double pay kayo. At kahit na hindi naman kayo pumasok, bayad yung araw na ito para sa iyo ayon sa pamantayan na itinakda po ng Department of Labor and Employment na gumagawa ng pineapple juice. So hindi ito yung tinatawag na no work no pay. Yung special holiday lang yun. Special lang yun. Ito kasi ay dahil regular holiday. Yan po yung may kinalaman po sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ng pagtatapos ng Ramadan. Diba? May kahapon sila nagdiwang, di ba? Yun nga yung na-i-announce na kasi yung alam nito, itong announcement o yung holiday. Tapos nung bisperas na lang
nung bisperas na lang ng Idil Fitir. Doon lang na-discover o na-ideklara na Monday pala yung Idil Fitir. Sa bagay, sa mga nakaraan naman nangyari na rin Nangyari yan. na yan, kumbachero. Nagbabago nga. May kinalaman yata sa buwan. Sa buwan, ng buwan. kumbachero. Ang ayos na ayos lang kayo. mainam dyan, holiday. Yung mga gustong magpahinga, nasa sa inyo yan. Pwede naman talaga. Kung you deserve to have a rest. Totoo yun. Rest. Kailangan po natin yan, ano? Pero yun namang mas nangangailangan ng pinansyal, double pay. Pasok lang. Double pay. Walang lalo na kung may pasok naman talaga sa inyong sa operations. Ayan, no? May pagkakataon kasi kumbachero, ang mga nasa opisina, talagang wala rin pasok yun eh. Ang bangko, sarado. Bangko. Kaya Naku, nga pala, obligado rin talagang magsara yung ibang mga opisina. Napansin nyo po ang mga banner stories ngayon ng pahayagan may kinalaman po sa mga lindol. Ito, tulad po nitong sa Malaya. Ang sabi po ng Malaya, reinforced structures in Metro Manila. Ayan, Ang banner naman ng Manila Standard, magpapadala daw po tayo ng team sa quake hit area sa Myanmar. Sa Myanmar to, kumbachero. At siyempre sa Manila Bulletin, ang banner story ay ensure structures are ready for the big one. Ayun, Kaya yung nangyari po sa Myanmar, mga kababayan, somehow, nakatulong po sa atin. Nakatulong. Para pukawin ang ating atensyon. Yan, kamalayan. Kailangan talaga nating huwag baliwalain. Yung mga bagay na inaasahang mangyari, hindi lang natin alam kung kailan. Kaya lang kumbachero, yung may ayan pala, pakitaas mo na yan. Ang banner story ng The Philippine Star, ganun din Palace to LGUs, ensure integrity of structures. Ang sabi nga ni Yusek Ariel Nepomuceno, ang solusyon naman talaga ay engineering. Engineering, hindi yung duck cover and hold. Maaaring tama pero paano kung mabagsakan ka ng building? Kaya yung pinagtaguan mo mababagsakan ka ng structure na yun. Kaya ang sabi niya, engineering intervention. Magastos. Yung mga lumang building, ibig sabihin nakatayo na, tingnan kung ang tawag nila kumbachero earthquake resilient. Kung ito ba'y earthquake resilient, pero yung mga bagong building, maganda yung sinabi ni Yusek Nepomuceno kumbachero Dapat ay kung mga bagong itatayong building ay i-require na. I-require na maging earthquake resilient o earthquake proof. Dapat. Magastos. May dagdag na gastos. Pero dapat, kinuha na yun. Mandatory na dapat. Maging mandatory. Katulad kumbachero, tingnan mo yung punto. Halimbawa, ikaw ay property developer, Tapos sasabihin mo sa pinagbebentahan mo ng condo unit, itong building na to ay earthquake proof. Pero may dagdag kang bayad dito. Kung dati ang isang unit ng condo na 24 square meters ay 3 million, dito 3.3 million ang babayaran mo. Siguro naman kung earthquake proof willing ka nang magbayad ng additional, hindi ba? Para sa safety mo. Sa safety. Yung binabanggit siya. Dapat ganun. Ano pa ba mga balita natin dyan? Balita pa rin yung ito sa banner story ng pahayagang The Philippine Daily Inquirer. 3 minors out but 16 still held after Qatar rally. So meron palang mga minors doon. Nabitbit siguro ng magulang. Pero yung nanay daw nila nasa custody pa ng pulis yun. Kaya ang tinitiyak po ng pamahalaan na gumagawa at hindi pinababayaan itong ating mga kababayan na ito
na nandyan na pinigil ng Qatari authorities. Kaya yung ibang naghihinala na, baka pinabayaan na yung mga kababayan natin yan dahil mga DDS yan. Hindi ho totoo yun. Ginagawa po ng gobyerno ang lahat ng magagawa. Ang Department of Foreign Affairs, ang Department of Migrant Workers ay nakatutok. 24 oras. Yan, tingnan nyo na. Diyan mo para sa mga kababayan natin. Kahit na magkakaiba nga ng posisyon, ng paniniwalang politikal, mga kababayan pa rin natin yan. Totoo po yun. Pero ito siguro, maging ang moral of the story ay matuto tayo dun sa mga kultura, batas, dun sa bansa kung saan tayo nagpupunta. Dapat talaga tatandaan natin yan at wag tayong basta-basta gagawa ng mga bagay na dati nating nakasanayan o nakikita nating ginagawa ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Halimbawa kung batyero, ba't sa Europe pwede? Iba ho sa Europe. Iba sa Europe pa, magsulat sa building yung vandalism kung batyero. Freedom of expression daw yun Kaya nga. Kaya dun sa Belgium, sa Brussels, napakadumi. Napakadumi na mga kung saan, kung ano nakasulat. Sabi ko, mas malinis pa pala sa Pilipinas dito tingnan nyo na yan. Dahil sa ang kalayaan nila sa pagpapahayag ng kanilang damdamin, isinusulat yung mga vandals na kumbatsero. Andun doon. Kaya nga, kahit pa sabihin meron silang Belgian waffle doon, tsaka Belgian chocolate. Iba pa rin ho ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Sa Amerika, sa atin. Sa atin sa Amerika, di ba? Yung iba papasok sa grocery, maglulot doon, magnanakaw. Basta hindi lang hihigit sa $1,000. Sa $1,000. Nagagawa nila yun. Pagka ginawa mo sa Saudi, putol kamay. Dito sa atin, kulong ka. So talagang iba-iba. Magkakaiba po talagang, halimbawa, sa paghigop lang ng sabaw kapag kumain ka dito sa Pilipinas at humigop ka ng sabaw na maingay. Napakabastos naman ito. Wala namang modo tong table manners itong tao na to. Pumunta ka ng China. Punta ka ng Japan. Pagka humigop ka ng sabaw na matutuwa sa iyong tuwan-tuwa yung nagluto. Enjoy ka doon sa kanila. So talagang iba-iba mga kababayan. Yayaman din lang at tayo naman ngayon ay borderless na, parang ganun. Pagdating po sa paglalakbay, nakakapaglakbay tayo bilang turista, bilang manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Dapat naalalaan din natin ang kanila pong mga gawi at mga kultura. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nababalita dun sa zero remittance. Zero remittance? Meron ba? Naramdaman ba ng ating parang yung mga kapamilya ng mga OFWs? Siguro, inalala rin nila yung mga kapamilya nila dito. Tsaka kung sakasakali man, hindi naman din ganun katagal. Pwede siguro kung halimbawa isang buwan na hindi magpapadala. Medyo iindahin yun. Pero kung isang linggo lang na walang remittance, hindi masyadong iindahin. Maski ng kanilang mga kapamilya dito, sabi siguro, nagpadala na ako sa iyo ng isang linggo Ang dami nga sa susunod na. Saka lalo ngayon kumbatsero, ito, hindi naman to sponsored yung GCash kumbatsero. GCash ngayon, at saka yung iba pang mga may isa yan, padala. Ano ba yan sa Smart? Yung GCash Maya. Pay Maya. Ayan. Kumbatsero, instant. Instant. Dati kasi pupunta ka pa sa remittance center, magdadala ka, tinawagan ka ng anak mo, kaya ng magulang mo. Jerry, magpadala ka naman dito ng may kailangan dito. Sandali lang at nasa trabaho ko Saka malayo-layo dito yung remittance center. Yan. Ngayon, hindi wala ka nang maikakaila. Hindi mo na maitatanggi. So, pindot ka na. Talaga. Ganun na. Instant. Ay, tsaka nga yan. Yung binabanggit ni Yuel na bank-to-bank transfer. Napaka-convenient na rin dahil ang online, ang banking ngayon online na. Digital. Totoo. Tama ka kumbatsero Pagka kapapadala mo pa lang kahapon o kaya
isang linggo, baka magalit pa yung marami pa ako, ba't ka padala ng padala? Ano ba yan? Padala ng padala. Pero isang pinag-uusapan pa rin ngayon ay ang nangyari po dyan sa Buso-Buso, sa Antipolo. Itong road rage na pangyayari. Namatay na pala, no? Unti-unti nang lumalabas ang iba pang mga video, kumbachero. At doon ho makikita, doon sa iba pang mga video na lumabas, mukhang matulin talaga patakbo nitong SUV driver at nagmamadali at may binanggit na hinahabol niya yung kasamahan nila dahil may naiwang cellphone. Kumbaga may nadalang cellphone yung isang kasama nila, hinahabol, nagmamadali at may video nga ako nakita na talagang bago-bago ng lane. Tapos yung isang sumusunod, parang siya yung nagmumotor, yung nagbi-video, sabi niya, parang ewan ko kung siya yung nagsumbong. Ang sabi may siya ito muntik na akong masagi ng Montero, ng Fortuner. Sabing gano'n. Hanggang sa dumating doon sa punto na nagkakasuntukan. May makikita ho ninyo na talagang pinagtutulungan siya dahil nga may puntong hindi lang dalawa may tatlo, apat dahil sa siguro yung mga yon ay halos matagis o kaya pag motor kasi yung gano'n, yung iba pag sinabing kuyog ang dating, may punto pang nadala pa siya doon sa may likuran nung kanyang sasakyan at na-pin down doon sa gilid. Pin down talaga May isang nakaputi na umawat talaga. Pati siya inaway nung nakamotor nung rider. Tama ka, kumbachero. So pagkatapos ng eksena na yun, nakabalik uli dun sa... Mukhang yun yung puntong nawala sa frame yung yung si Ken si alias Kenneth Mukhang dun siya baka yun yung puntong kumuha na siya ng barel sa kanyang sasakyan at inilagay sa kanyang bewang dito sa harap. Ganun ang nangyari, no? Pero ganun pa man, kahit na self-defense yun yung pangyayari na yun Pero yung paggamit na niya ng barel, medyo iba na huwang usapan nun. Totoo yun, kumbachero. Saka, pagka may nasaklan, tulad nito, may namatay may namatay na pala yung rider, yung tinamaan sa ulo. Kaya, sabi nga nila, there is no justifiable reason pagdating sa pag may namatay, pagka ang tao ay nakapatay na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Dalihin na natin to. Ang ating ACS headlines. Magandang balita sa mga taga Makati. Makati LGU, Abi Better, Binay. Makati LGU, ibinaba ang rate ng buwis sa real property. PPA, yung Philippine Ports Authority ba ito? Yes. Nagbigay ng highest dividend remittance na 5.2 billion pesos sa pamahalaan. Malacanang inaming walang magagawa sa dagdag 5 pisong pasahe sa LRT. Dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo humihingi ng panalangin para sa asawa at anak na may sakit. Antipolo road rage suspect kakasuhan ng murder murder matapos masawi ang biktimang tinamaan ng bala sa ulo. At isang CPA lawyer arestado sa serial child exploitation sa Zamboanga City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Oras po natin, Achi, Mr. Jelam Tang, Lakyam, Japdihun, 6:22 ng umaga. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.
maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na damit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Isang matapang na hakbang daw po ang ginawa ni Makati Mayor Abby Better Binay para magkaroon ng economic relief at palakasin ang paglago ng pamumuhunan sa lungsod. Ito'y nang lagdaan niya ang isang landmark ordinance para ibaba ang amilyar sa lahat ng klase ng lupa sa lungsod effective January 1 this year. Inaprubahan ni Mayor Abby Better Binay ang city ordinance noong March 24 na nag-aamyanda sa mga pangunahing probisyon ng kanilang umiiral na batas sa pagbubuwis. Sakop ng ordinansa ang rate ng real property tax sa residential, komersyal, pati komersyal, industrial, at special properties na isa daw po sa pwedeng gayahin ng iba pang mga mayayaman lungsod. Sa ilalim po ng bagong ordinansa, ang mga residential properties na dati-rate ay 1.5% ang buwis, gagawin na lang 1%. Habang ang para sa commercial naman, dati 2%, magiging 1.5% na lang. Malaki to, kumbachero. Malaking malaki relief to para sa ating mga kababayan Na may property. na may properties. Alam nyo naman, halimbawa commercial, saan ba sisingilin ng negosyante yun? Sa consumer din, kung sa ano kanilang yung- mga parokyano. Oo. Sa pamamagitan po ng pagkapagaan ng mga rate ng buwis, sinabi ng alkalde ng umaasa LGU na makakahikayat pa ng mas maraming negosyo kasama ang pangmatagalang pakinabang dito. Ayos. Iba ka, Abby Better. Ayos. Masaya ang mga taga Makati. Samantala, ito pa isang good news. Muling nalampasan ng Philippine Ports Authority ang record nito sa dividend remittance matapos aprobahan ng Board of Directors ang 5.2 billion pesos contribution sa National Treasury para sa kabuang taon ng 2024. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa 54% net earnings ng PPA batay sa calendar year 2024 unaudited financial statements. Nalagpasan ito ang 5.06 billion dividend noong 2023 at 4.4 billion pesos noong 2022. Sa ilalim ng Republic Act 7656 o Dividends Law, ang mga government-owned and controlled corporations ay obligadong magdeklara at mag-remit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang taunang kita bilang cash dividends sa national government. Mother, titingnan nyo naman kami dito kahit pa paano. May gusto lang kami itanong. Pati sila Yubel. May tinatask ko kami parang waiter. Waiter. Order. Order. May o-orderin lang kami. Hindi na mapipigilan ng Malacanang ang 5 pisong dagdag pasahe sa LRT1 dahil may kontratang dapat sundin. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais ng pamahalaan na wag ituloy ang increase ay kinakailangan igalang kasunduan pinasok ng gobyerno at Light Rail Manila Corporation. Sinabi ni Castro na mas malaking problema ang maaring idulot kung hindi susunod sa napagkasunduan. Tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Ang tinig ni Press Undersecretary, ganun ba? Palace Press Officer Si Attorney Claire Castro. Alas 6:34 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Humihingi ng panalangin si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo para sa kanyang pamilya. Sa inilabas na statement, ibinahagi ni GMA sa media ang malungkot nilang pinagdaraanan dahil sa isyong kalusugan ng kanyang mister na si Mike. Si FG. At anak na si Mikey. Aba, tingnan mo nga naman nagkasabay pa si Congressman Mikey.
gayon din ang pagpanaw ng asawa ng kanyang pamangkin. Ayon kay GMA, sasailalim sa major surgery o pinagsamang bypass at aortoplasty. Ang dating first gentleman sa April 7 dahil ang dissecting aortic aneurysm nito na inoperahan noong 2007 ay muling lumaki. Ayun, meron palang condition kumbatsero ngayon si dating first gentleman. Pinagsama daw. Na-opera na dati yan si first gentleman. Nung 2007 daw, ito ngayon ay dadaan ulit sa major surgery. Sabi ni Kisses, pinagsamang bypass at aortoplasty. Medyo matindi Sa magaling ang Singapore dyan. Sa ganitong mga procedure. Baka naman doon nga dadalhin. Dahil dito nakatakda silang magtungo sa Singapore. Ayun na nga pala. Para sa operasyon ng mister. Samantala, ang kanya namang anak na si Mikey ay sumailalim din sa operasyon dahil sa stage 1 thyroid gland cancer. Nadagdag sa kanilang kalungkutan ng pagpanaw ng kanyang pamangkin o ng nephew-in-law na si Pawi Tantoko. Ito yung Rustan's clan yan no? Yung may may mga kumalat pang ayun nga, malungkot din yung nangyari doon yung bang namatay na. May namatay na tapos ginamit pa sa fake news. Ginamit sa fake news, ginawan pa ng kung ano-anong kwento. At maraming napaniwala, kumbatsero. At hanggang ngayon kahit na na-refute naman yung fake news, pinipilit pa rin. Pinipilit pa rin ng mga kawawa nating kababayang mapaniwalain. Hindi, patunayan nila. Hello? Kailan pa nabago na ba ang prinsipyo na ang he who accuses should show proof. Ang burden of proof ay nasa kanya. Nasa accuser, di ba? Nasa accuser. Kaya lang, mga kababayan natin talaga, kumbatsero, minsan gusto mo na sumuko Gusto mo na sumuko. Talaga. Gusto mo na siya na isuko. 6:37 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po, agring kayo, gising na. Nais ng pulisya na itaas sa murder ang kasong isasampa laban sa lalaking sangkot sa viral na road rage incident sa Antipolo City matapos masawi ang isa sa biktimang tinamaan ng bala sa ulo. Ayon kay Calabarzon Police Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas, hindi pwedeng idahilan ng suspect ang self-defense dahil walang dalang armas ang mga motorcycle rider na kanyang pinaputukan. Sinabi rin ni Lucas na ilang beses pinaputukan ng SUV driver ang mga rider. Depensa po ng suspect na si alias Ken, umakma rin umanong bubunot ang kanyang nakaalitan. May mga encounter po kayong mga ganyan po, huwag po masyadong may ulo yun, tsaka huwag po kayo magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na may meron din po dala yung kaaway nyo po Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. So it means po ba na-trigger kayo dahil inaktakan din kayo na bubunot siya? Yes po. Yan po yung tinig ni Kenneth. Ba't di ba natin pangalanan ng buo ito, no? Kasi kakasuhan naman na yan Kaya nga. Pangalanan na yan. Yung mga taga-PNP, pwede na sigurong pangalanan yan. Alas 6:38 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Isang CPA lawyer na sangkot sa seri ng child exploitation ang inaresto sa isang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng pamahalaan sa Zamboanga City. Sa report ng Department of Justice, inaresto, may pangalan nito, si Attorney Michael Molina, isang abogado at realtor, dahil sa mga kasong Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at iba pang katulad na kaso na may mabigat na parusa. Na-rescue rin sa bahay ni Molina ang 3 minor de edad at 6 pang biktima na ngayon ay nasa hustong gulang. Nakita ko yung video nito kung batsero. May mga kasama pa sa loob ng bahay. Meron. Bukod doon sa mga minor de edad, may kasama siyang mga nasa bahay na inabutan ng NBI, ng mga pulis na ano ba tawag doon? Pwede bang maging kasapakat, kasabwat yung mga yun? Kung hindi sila nagsusuplong na krimen yun
Dahil nung pasukin yung kwarto, nasa kwarto, itong lawyer, kasama yung mga minor de edad. Totoo. Ang mga bata raw po ay pawang inabuso ng abogado nung sila ay mga bata pa. Na-turn over na ng DOJ ang 3 batang na-rescue sa DSWD. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Panahon 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ay, kumusta na yung mga turista natin dyan? Mga local tourists at mga foreign tourists, kumbachero, na gustong-gustong puntahan ang Siargao. O nakakailang tourist arrivals na ba tayo? Last year ba nakailang million tayo, kumbachero? Naka-hit naman yata tayo nung target, pero mababa target natin, kumbachero. Sige, tatanong natin kay Yuel, ano target natin last year? 5 million ba? 5 million? Mababa pero tingin ko kapag ka naayos ang ating mga pasilidad, ayan, totoo yan. Infrastructure, airports, seaports, tapos pati na yung mga, yung seaports natin, marami ng improvements. Totoo yan, At syempre, kumbachero, ang ating mga daan patungo sa mga tourist destinations. So, yan ang buhos. Sunod na yan. At syempre, kasama pa rin dyan ang magandang balita, lalo na sa may kinalaman sa peace and order tungkol sa Pilipinas sa ibang bansa. Totoo yun. Kaya nakakaingit yung mga bansang talaga nagkakaumpugan, nagsisiksikan ng mga turiste. Totoo yun. Ito lang huling napuntahan ko, kumbachero, yung Turkey. Yung Turkey. Yung Pabo. Yung Pabo, yung Turkey. Nako, nagsi-60 million pala sila. Grabe, no? Ganun karami. Turismo pa lang. Buhay na. Sabi nga natin, hindi po siya Department of Tourism Secretary. May maliit na R po sa dulo. DOTR. May maliit na R sa dulo. Pero malaking kinalaman at malaking papel para makahikayat tayo ng mas maraming turista. Ang target pala natin last year was 7.7 million, Yuel. Ang dumating lang ay 5.9. Foreign ba to? Puro foreign tourist ba to? Malamang, puro foreign tourist to. Sabi niya natin si Secretary Vince Dizon na nag-Siargao. Secretary Vince, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Jerry. Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Opo, gusto lang po naming maikwento nyo sa amin yung nakita nyo dun sa airport ng Siargao. May pinatibag po kayo Opo. Alam nyo ko nung 2 Sundays ago po nasa Siargao po kami. Bumisita po kami sa Mindanao, sa Zamboanga, sa Camiguin at sa Siargao. At nakakalungkot nga, Katunying, Jerry, kasi nung nakita ko yung Siargao airport, naawa talaga ako sa mga kababayan natin na bumibisita doon para magbakasyon, para mag-enjoy. At ang dami-dami ding turista, kagaya ng nasabi nyo kanina ni Jerry. Halos, I think, number 1 na ang Siargao na tourist destination natin sa Pilipinas kasi napakaganda nga naman. Problema lang, ang liit po talaga nung airport at nagsisiksikan parang sardinas yung mga kababayan natin. Kaya talaga pong na-disappoint ako sa sitwasyon doon. At lalo po ako nagalit nung meron po akong nakita doon sa bandang dulo, terminal, may nakalagay VIP Lounge. Uy, may VIP Lounge. No? Pero pagpasok ko, wala namang gumagamit at nakatenga lang doon habang yung mga kababayan natin at yung mga turista nagsisiksikan. Nako. So, pinagiba po natin to agad at itong nakaraang weekend, nagiba na po ito. At starting po ata yesterday, nagagamit na po ito mga 25, 28 na dagdag na upuan ang nailagay natin doon para naman madagdagan yung inuupuan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga lolo at lola na
hirap na hirap umupo, kahit pa paano nadagdagan po. Pero hindi talaga kailangan yung mga ganong pasilidad, lalo na pag may airport tayo na ganong kaliit. Opo, saka yun, tabla-tabla dun dahil sa yung mga international tourist nga nakarating dun sa sulok ng Pilipinas na yun. So, baliwala na sa kanila sana yung hindi na maghahanap ng VIP section yan Opo. So, ang tanong po natin, yung po bang area na yun, kung nadagdagan ng mga 22, 28 na upuan, gaano ba kalaki yun? Gaano kalaki yung portion lang na yun? Maliit lang naman kasi napakaliit po talaga ng terminal. Yun ang malaking problema doon Kaya nga po ngayon, nag-iisip tayo ng mga paraan para lumuwag. In fact, meron nga dong malaking x-ray katunying ka Jerry, na medyo nainis din ako. Kasi, pagpasok mo sa loob para bago ka mag-check-in, merong x-ray na malaki, nag-occupy din to ng malaking espasyo. Pero pag hakbang mo lang ng 10 siguro, wala pang 10, siguro mga 10 hakbang lang, may x-ray na naman ulit. Nasobrahan ng x-ray. Medyo, para saan daw po yun? Nga po ako kay General Bisnar, kasama ko po si General Bisnar noon, pati siya nagulat. So agad-agad po, pinatanggal na rin po ni General Bisnar yun, Pinatanggal po namin ni General Bisnar. So kahit pa paano, luluwag ulit yun, pati yung mga check-in counter natin. At susubukan na lang ilipat yun para ma-check na lang yung mga check-in luggage, Pero pati hindi na siya sagabal sa ating mga kababayan. Pero siguro po in the next few months, hopefully po within the year, may expand na natin kahit modular lang. Yung hindi naman permanenteng expand. Mabilis lang yan, fit outs lang Yung terminal, palalakihin. Makakadagdag po siguro tayo doon, katunying ka, Jerry, ng mga 500 upuan dagdag, So, yun ang malaking 100 tayo. Yun ang importante. Yung runway po ng Siargao, hindi ba pwedeng habaan yan? Para baka pwedeng lumapag ang malalaki eroplano? Oo, kasi ngayon, puro yung mga propeller lang na eroplano ang pwede doon Kaya kakaupi lang yung kayang isakay. So, pinipigit po natin, pinapaaral na natin sa mga engineer. Medyo may challenge lang kasi may bundok kasi dito sa bandang side ng airport. So, at may kalye dun sa dulo. So, kailangan medyo siguro kakausapin natin yung LGU para ma-divert natin yung kalye doon, para ma-extend natin yung runway, para mga jet na ang pwedeng mag-landing sa Siargao. At magagawa na natin siyang international airport. Mga gano'n daw po ba kadami ang dumarating o gumagamit ng Siargao Airport? May naikwento ba sa inyo ang kaap dyan kung sa bawat isang taon? Madami 17 flights per day. So, 17 flights per day times B mo ng mga mga 100 plus kada eroplano, yung mga maliliit na eroplano. O di yan, 1,700 po kada araw. 2,000 kada araw ang dumarating dyan. Ang tindi pala ng Siargao, kaya number 1 na siya. Aminin ko, hindi ko pa napuntahan yan. Hindi ba naikwento ko sa iyo dyan ako nag-surfing? Yun na nga, nakita ko nga yung picture mo Nasa buhangin lang yung yung surfboard. Hindi naman sa tubig. Hindi sa tubig. Ganun katindi po 17 flights a day. Ang tindi pala. Laki Kaya talaga dapat talaga i-expand na. At later on po, kailangan planuhin na ng tama para maging nga. Dapat talaga maging international na. Opo. Ano pa kaya po ang utos nga po ng ating Pangulo, katunying ka Jerry, kailangan talaga tutukan natin ng mabuti, lalo na yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin pambakasyonan, at pinupuntahan din ng mga foreign tourists. Kasi talagang marami tayong kailangang ayusin dito sa mga regional airport natin. Ano pa po yung mga nasa pipeline yung mga babaguhin? Ang pinag-usapan po namin ni Secretary Crasco na ito ang priority niya, kaya saludo tayo kay Secretary Cristina. Ang priority namin is yung mga tourist airports tulad ng Busuanga, tulad ng Puerto Princesa, tulad ng Basco Batanes, tulad ng Katiklan. Yan po, na nag-commit na po si Mr. Ramon Ang ng San Miguel na
sisimulan na po yung bagong terminal ng Katiklan. No? Uy, At tingin ko po, bago matapos po ang termino ng ating Pangulo, talagang maganda na rin ang ating, maganda at malaki na ang magiging terminal natin sa Katiklan. Airport at Boracay naman. Nakakapag-land na ho ba doon ng malalaking eroplano sa Katiklan? Opo, nakakalaan na po ang mga jet dyan, no? Pero yung terminal po, napakaliit. Terminal naman. So, kailangan po talaga, sabay-sabay na pong ayusin to kasi yan po ang magiging talagang paraan para mapataas sa atin ng todo-todo pa yung ating mga turista na dumarating. Kasi ang gaganda po ng mga lugar natin, kaya lang medyo kulang po sa infrastructure. Yun talaga, infrastructure ang usapan. Sa po, Secretary, yung pong mga seaports naman natin. Opo. Ang mga seaports po natin, doon po sa Siargao, nakakatuwa naman po, mabilis po na gumalaw ang ating PPA General Manager na si Jay Santiago. Meron po tayong tinatayong seaport doon na may kasama na ring cruise terminal. Para po sa mga ngayon, cruise destination ng Pilipinas dahil puro tayo magandang mga isla. Kaya gusto din pong mapuntahan ng yung mga nagko-cruise natin ang iba't ibang magagandang lugar. At sa Siargao, malapit na pong matapos. Tingin ko nga po, bago itong first half of the year, matatapos na yung napakagandang cruise terminal dun sa Siargao. Okay, Secretary, alam namin may meeting kayo, isa na lang, dalawa pala. Yung pong increase ba ng pamasahe sa LRT, hindi nyo na magagawa ng paraan, maaawat pa yon? Alam nyo, una katunying, na-approve po yung increase nung January 30, ngayong taon na to, no? At ang increase po ng LRT1, napakatagal na po nung huling increase niyan, no? At na-delay nga ito ng delay. In fact, yung pong private operator dyan, no? Yung Metro Pacific ni Sir Manny Pangilinan at ng Ayala, medyo naghihikahos na rin ho kasi pinapa-extend po kasi natin ang LRT1 hanggang Cavite. No? So, itong increase na ito, no, na hanggang 16 pesos na in-approve nung January 30, no? Para po talaga doon, no, para talagang magtuloy-tuloy na ang LRT1 hanggang Bacoor. No, kaya tingin ko po, alam ko medyo mahirap po ngayon ang kagaya ng mga kababayan natin, pero para po ma-extend natin ang LRT1 at tuloy-tuloy na maganda ang serbisyo nito, mukhang kailangan po natin medyo lunukin na po ito kasi baka lalo pa po tayo magka-problema at ma-delay pa po yung ating extension to Cavite. Hindi po natin gagawin ito. Okay. Kailangan na talaga. Ito na po yung last. Ngayon po ay isa sa pinag-uusapan at nagpapasalamat naman tayo dahil nalagay na naman sa mga pahayagan at mga balita yung paghahanda natin sa The Big One. Yung po bang mga infrastructure na nasa ilalim ng DOTR, nabanggit natin yung tren at iba pa, ano ba yan ba yung mga earthquake resilient ba yan? Opo, no, tuloy-tuloy po ang pag-check, no. In fact, nung nagkaroon nung impact bago pa dumating yung Myanmar at Bangkok earthquake. Yan ang isa sa mga unang-unang tinanong ko, no, kung kumusta ang lagay ng ating mga critical infrastructure, no. Ang problema gan talaga dito, meron po tayong mga infrastructure na luma na. No, luma. So, kailangan i-assess at kailangan kung kinakailangan i-retrofit, no. Yung kailangan palakasin, patibayin, no. Kaya next week nga po, bibisitahin ko itong mga terminal natin sa NAIA at kakausapin ko po ang ating operator doon, ang San Miguel. Lalo na ho yung Terminal 1, lumang-luma na po yan, no? Pre-bagong building code po yan, no? Yung mga infrastructure po kasi na nagawa, pagkatapos nung ating bagong building code, medyo kampante po tayo dyan, no? Kasi mas mataas na ang standard niyan at talagang naging stricto na ang pag-check dyan. Pero yung mga luma, kailangan talaga i-assess at kung kinakailangan, i-retrofit agad-agad. Yan po naman po ang ginagawa din ng DPWH ngayon. So yung NAIA Terminal 1, yung NAIA Terminal 1, Secretary, ang pwede natin masabing medyo critical. Lahat po ng lumang building, lahat ng lumang mga tulay, lahat ng lumang mga
mga infrastructure, kailangan po talaga yan i-assess. At agad-agaran kailangan i-retrofit. So gusto ko lang humalaman kung nagawa na ho ba yan for naiyawan kasi yan po ang pinakaluma sa mga terminal natin. Kailangan may parang inventaryo, no, ng mga, especially ng mga luma. Opo. Secretary Vince, pwede na kayo mag-breakfast meeting. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Mabuhay po kayo, Katunying, Ka Jerry. God bless po. God bless po. Magandang umaga po si Secretary Vince Dizon. Oras po natin, eksakto en punto. Alas 7 na. Het, take it away. Nung Jess Crisologo, Ayan. happy birthday. Taga siya, taga-vegan. Taga Malamang, Pangasinan, Pangasinan. Mga Ilocano. Malamang yan, Pangasinan, Ilocos na yan. May dala ba siyang mga Crisologo. May dala ba siyang posporo? Bukod sa posporo dadala ay meron dalang bangus. Ayun ang importante. Ayun. Merong bangus, yung boneless ha. Manong Jess Crisologo, happy birthday. Happy birthday, Manong Jess. At muli natin binabati ang PPA, Attorney GMJ Santiago, ang tindi. 5.2 billion ang isinubi nyo sa national government, ha? Maganda ang kita sa ng PPA. Philippine Ports Authority. Saan bang kita ng PPA? Marami yan kumbatsero. Sa mga biyahe ng mga barko. Vapor dyan, eh. Aba. Bayad sila dyan, eh. So, kita ang kapag maraming mga nagko-cruise, yung binanggit kanina ni Secretary Vince, mas lalaki ang kita. Meron na naman daw cruise this coming June, kumbatsero. Ba't mo alam? Yung katulad nung sinakyan mo. Biyahing Taiwan at Japan. Ito yung cruise na dito manggagaling. Dito manggagaling, hindi yung sisilip lang dito. Hindi yung pupunta ka pa sa ibang bansa, mag-eroplano ka pa para makasakay ka ng cruise ship. Ito dito dadaong sa atin sa Pilipinas at dito rin kayo ihahatid ng vapor. Yun ang maganda. June daw at merong mas maganda kumbatsero dahil bukod sa Japan, may Shanghai, may Korea. Itong magiging biyahe nitong cruise ship na ito. Tama ang Japan, Korea. I-promote natin ang husto ang tourism natin. Kasama na rin itong hindi lang yung pagsakay-sakay sa eroplano, kundi pati itong pagsakay sa mga vapor tulad nito. Cruise. Sa bagay, yung iba hindi nyo pa na-experience yung cruise, para nasa building lang kayo. Para kayo nasa hotel. Nasa isang hotel, nasa isang hotel. Pero biruin mo isang barko 15 story. 15 palapag ang isang barko. Totoo. Sa laki. Kaya dambuhala. Isip-isip mo, ganun kadaming tao ang sasakay, mamamasyal sa mga isla ng Pilipinas. Ayun, di ba? Buhay na, turismo. Diba? Turismo po talaga. Kaya PPA General Manager J. Santiago. Ayan. Wala ba tayo dyan? So, Kuyang Eric, Dimak Ulangan. Wala ba tayo dyan? Yun. At happy birthday din kay Ma'am Emily Chico ng General De Jesus College. Magandang morning sa mga nanonood sa atin, kina Napoleon Polo, Apolinario Madrisa, ayan, at Edgar Pakpako, Elenita Topacio. Magandang morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabi nitong si Rosauro de Vera, kung lahat ng sekretary ganyan kagaya ni Sec Dizon, edi ang ganda sana. Oo nga, di ba? Sobrang sipag nitong si Secretary Dizon. Action man. Yung binabanggit natin lagi, kumbatsero, kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi mo makita lagi sa opisina niya dahil nasa labas. Nasa labas. Trabaho ng trabaho. Yun ang tsak na mahihiya yung ibang mga tauhan eh. Ganon din naman yung police visibility na tinatawag. Parang ganon. Secretary visibility. Yan. Nasa kalsada. Hindi ba? Hindi yung kung ano-ano lang inatupag. Nagtotong-its lang. Lalo na kapag ganyan nga ng kalawak ang ahensyang hawak, Department of Transportation, di ba? Oo. Saka yung kumbatsero, yun yung mararamdaman talaga ng tao eh. Kapag kami pumalpak sa transportation,
at umiyak ang tao, nasaktan ng tao, nahirapan ng tao, ang bato ng sisi dyan, gobyerno. Totoo yan. Kaya talagang tama lang na ang ilagay dito ay maliksi. Maliksi, mabilis kumilos. Mabilis kumilos. Aksyon! Ngayon! Tama ba, Kuya Michael Kapati? Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, ay, kapopoy, direk. Chityam kong chithun, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Rekat, good morning. Ay, ano ba yung ginawa ko na yon? Sorry. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, publiko pinaghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Integridad ng mga istruktura pinatitiyak ng Malacanang. Mahigit 100 humanitarian contingent ng Pilipinas biyahing Myanmar na. 3 sa 19 na Pinoy na inaresto sa Qatar Rally pinalaya. 16 na iba pa nasa custody ng pulisya. P5 taas pasahe. Sa LRT, kasado na bukas. Yung 3 peking NBI agents na aresto sa isang police operation sa Tarlac. At tangke ng LPG sumabog sa Taytay Rizal, 3 sugatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik, 7:09 ng umaga. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 na ng umaga, pinangangambahang mag-collapse ang nasa halos 170,000 gusali sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya oras na mangyari ang The Big One. Batay ito sa pagtaya ng mga eksperto sa posibleng maging epekto ng hanggang magnitude 7.2 na lindol. Sa panayam kay DOST Secretary o PIVOX Director Teresito Bacolcol, nagbabala ito sa banta ng West Valley Fault na huling gumalaw noong pang 1657 at hinugnaan niya para sa panibagong paggalaw. Sinabi ni Bacolcol na maganda naman ang building code ng bansa ngunit nakasalalay sa LGU upang mapigilan ang posibilidad ng libong gusali na bumagsak. Taller buildings constructed after 2001 are relatively earthquake resilient. It was in 2001 that yung National Structural Code of the Philippines published yung active faults map ng aming opisina, and because of this, the distance of a structure to an active fault is already included in the design of high-rise buildings. Okay. Yan po ang tinig ng kaboses ni Secretary Solidum na si Director Teresito Bacolcol. Magkaboses na sila. Magkaboses na 7:16 ang ating oras. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government units, lalo na dito sa Metro Manila, na gawing tiyaking ligtas ang kanilang mga lugar sakaling tumama ang The Big One. Ang panawagan ay kasunod ng nangyaring malakas na lindol na umabot sa 7.7 magnitude sa Myanmar at Bangkok, Thailand. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat magpatupad ng mahigpit na inspeksyon sa lahat ng mga gusali at suriin ang integridad ng mga estruktura. Dapat din anyang tayakin ng mga LGUs na nasusunod ang building code. Ayon kay Secretary Yusek Castro, kailangan din ang istrikto sa pagkakaloob ng permit sa pagpapatayo ng mga gusali upang masigurong hindi ito basta gigibain ng anumang sakuna, lalo na ng lindol. Aminado ang Office of Civil Defense na hindi pa handa ang Pilipinas sakaling tumama ang magnitude 7.7 na lindol
gaya ng tumama sa Myanmar. Sinabi ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, may dalawang antas ang paghahanda sa malalakas na lindol. Ito yung duck cover and hold at ang gawing earthquake-proof ang mga istruktura at bahay sa buong bansa. Pinakamahalagaan niyang paghahanda ang engineering solution upang kayanin ng mga gusali, istruktura at tulay ang malakas na pagyanig ng lupa. Gayun din ang pagsasaayos ng mga paaralan at health centers para makayanan ang malakas na pagyanig. Nakatakda ng lumipad ngayong araw patungong Myanmar ang humanitarian aid contingent ng Pilipinas upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang malakas na lindol sa naturang lugar. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, higit 100 rescuers mula sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MMDA, Department of Health at pribadong sektor ang sakay ng dalawang C-130 plane ng Philippine Air Force. Kabilang sa kanilang misyon ang paghahanap sa 4 na Pilipinong naitalang nawawala sa lindol. Inaasahang mananatili sila sa Myanmar hanggang April 12. April 12. Ngunit handa ang OCD na magpadala ng karagdagang rescuers kung kinakailangan. Sa kalagayan ng ating mga hinahanap ang mga kababayan, ngayong kanilang umaga, 4 yung hinahanap natin. 2 kasi doon ay talaga nandun sa mismong gumugusali. At yung 2 naman ay unaccounted for. Sana iligtas pa sila o mailigtas pa natin. Ang detalye niyan, hinihintay din namin ang pag-uulan galing sa DMW. Si Administrator Ariel Nepomuceno. Alas 7:19 ng umaga, sa ibang balita, pinalaya na ang 3 kabataang Pinoy na lumahok sa iligal na protesta sa Qatar noong nakaraang linggo habang nasa custody pa ng pulis ang 16 na iba pa. Kasunod ito ng pag-aresto sa kabuuan 19 na Pilipino sa naturang bansa matapos magdaos ng iligal na pagkilos bilang protesta sa pag-aaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na minor de edad ang 3 pinalaya habang ang mga natitira isa sa ilalim pa lamang sa interogasyon ng mga pulis. Ang 16 na Pinoy ay maaaring mahatulan ng hanggang 3 taong pagkakakulong kung mapapatunayan na lumabag sila sa batas doon. Giit ni De Vega, posibleng matagalan pa ang proseso nito dahil sa bawas ng oras ng trabaho sa mga bansang Muslim tuwing Ramadan tulad ng Qatar. Umaasa naman ang DFA na mapapalaya ang sinasabing 16 na iba pang Pinoy sa loob ng 1 linggo at pagmultahin na lamang sa halip na makasuhan at pauwiin pa sa Pilipinas. Tiniyak ng Malacanang na hindi pababayaan ang mga Pilipino dyan sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political demonstrations. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro, agad nang nagpadala ng labor attaché ang Embahada ng Pilipinas upang mabigyan ng tulong at gabay ang mga naarestong Pinoy na sinasabing mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ang kanilang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Qatar para matiyak na ligtas o nasa maayos na kalagayan. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Yun. Basta Pilipino, kahit anong kulay. Kahit anong kulay. Kahit maputi. Kahit maputi, kahit maitim. Basta Pilipino. Basta Pilipino. Ayan, yan po si Yusek Claire Castro. Lalarga na bukas April 2 ang 5 pisong taas pasahe sa LRT-1 sa inaprobahang maximum fare ng Department of Tourism Transportation noong Enero. Itataas po hanggang 55 pesos ang single journey ticket at 20 pesos naman sa minimum fare. Para naman sa mga may stored value cards o VIP cards, magiging 16 pesos na ang minimum fare para sa single journey ticket at 52 pesos naman ang maximum fare. 3 miyembro ng pamilya malubhang nasugatan matapos sumabog ang tangke ng LPG sa Taytay, Rizal. Sumabog ang tangke habang inilalagay ito sa isang kainan sa Barangay San Juan. Maswerteng nakalabas ang mga tao sa loob ng bahay, ngunit hindi ang mga biktima na isang 54 anyos na babae, ang kanyang anak at isang 21 anyos na lalaki. Nagtamo ng matinding paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima.
Ayon sa isang testigo, hindi alam ng mga biktima na may tumatagas na tangke ng LPG at nung ilagay ito, bukas ang ibang kalan dahil may mga nagluluto. Naku po. Paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko maging maingat sa paglalagay at pagbubukas ng tangke ng LPG. Diyaking nakasara ang mga burners at walang ibang maaring pagmulan ng apoy. Susunod, Tito Boy! aktor na tuyot at nagmukha daw pong haggard dahil sa hindi maawat na paglaklak ng alak. At si Giselle Ricafort, may mga kausap na driver na malulungkot. Pasayahin mo yan, Giselle. At ayuda sa panahon ng eleksyon. Tuloy ba? Yan ang sasagutin. Sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:23. This time check is brought to you by Ngayon! Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH15 na may mga nakausap na driver ng jeepney na malungkot na malungkot. Bakit malungkot? Alam niya natin bakit ba sila malulungkot. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry Katunying inaangala ng mga super ng traditional jeepney, partikular dito sa bahagi ng Heritage Pasig City, ang tumal ng mga pasahero ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon sa mga nagkapanayam natin, kung noon alas 12 pa lamang ng tanghali, nagkagagarahin na sila, ngayon naman yung tatlong biyahe raw, pahirapan pa yan sa isang araw. Ang mga pasahero kasi nila ng traditional jeepney naglilipatan na doon sa mga de-aircon at sasakyan gaya ng modernized jeepney, lalo yung may mga iniinda ng karamdaman at meron ng katandaan. Ngayong umaga, 3 jeepney pa lamang yung nakakargahan ng pasahero dito sa terminal, pero hindi pa yan mga punuan. Binanggit din ng mga tsuper na bukod sa tumal ng pasahero, pasakit din sa kanila yung mahal na krudo na may malakihang taas presyo ngayon. Gayon din ang umaandar ng LRT1 Cavite Extension na kakumpetensya na nila sa mga mananakay. Halos wala na nila silang naiuuwing kita sa pamilya dahil lumiit pang lalo ang 800 piso na sinikita nila sa pamamasada sa lansangan. Sabi naman ni Quezon Pasay Secretary Marilyn Lapitan, ang ilang jeepney driver na mayroon na rin katandaan na pilitan na rin magbawas ng biyahe ngayong mainit o matindi ang init ng panahon. Dami talagang dahilan, Giselle, ano, para modernize na. Pero choice talaga din ng mga pasahero yan, eh. Halimbawa, sobrang init, tapos maalikabok. Papasok ka, may pupuntahan ka, pagdating mo doon, sariwa ka na sumakay ka. Maayos na maayos ang make-up mo at lipstick mo nung sumakay ka. Nung bababa ka na. Tunaw na lahat. Pero isang isda na, sabi nga nila. Oo, kaya namimili talaga, lalo na ganitong mainit ang panahon, namimili ang pasahero. Pero may price difference ba yung pasahe sa traditional jeep tsaka doon sa aircon jeep? Ang alam ko, Jerry Katunying, parang tatanungin natin dito kay Secretary Marilyn Lapitan. Dito unti-unti mong lapitan. Lapitan mo nga yan, sige. May pagkakaiba po ba ang minimum fare dito sa traditional jeep sa modernized? Magkano po sa modernized? 15 pesos. Tapos dito 30. Dayon, Jerry Katunying, 15 pesos. May diferensya na 2 piso. May diferensya bayad ka lang ng 2 piso. Malamig na ang ayos na ang lipstick mo. Hindi kakalat. Para sa aircon na sinusugalan ng paramihan na ng mga pasahero ngayon dahil sa mainit na panahon. Oo, gano'n na nga. Ano sabi ni Manong? Higi nga. Yung mga pasahero natin na may mga edad na sa aircon sila sumakasakay kayo nakapalinig. Kaya sa amin, lalo na ngayon, habibig. Talagang dalang ang pasahero. Napakahirap sa amin. Baga parang kung dati nakakabiyahe kami sa loob ng mga hapon na hanggang 5. Ngayon hirap na kami sa 3. Kasi mabagal yung dati sa amin ng pasahero. Gawa nang nakukuha ng lugar. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Metro Manila ngayon. Thank you, Giselle. 7:32 ang ating oras. Samantala, yung humanitarian contingent ng Pilipinas, abay, nakalipad na patungong Myanmar. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Anthony, nakaalis na sa bansa itong dalawang C-130 ng Philippine Air Force. Sakay ang unang batch ng mga Pilipinong rescuer at relief personnel na tutulong sa nilindol na Myanmar. Hindi pa man sumisikat ang araw sa Villamor Air Base ngayong Martes. Lumipad na itong inisyal na 58 kataong bahagi ng 131 personnel mula sa Philippine Humanitarian Aid Contingent. Maliban sa air crew, aeromedical personnel at air security ng hukbong Panginpapawid, kinabibilangan din ito ng pwersa mula sa 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army, Bureau of Fire, MMDA, Department of Health at pribadong sektor. Ipinasilip kahapon sa media itong ilan sa mga gagamiting equipment ng Army. Kasama dyan yung mga hydraulic cutter, rotary rescue saw at yung mga gagamitin na naka-specialize sa pagsuyod sa mga guho o yung mga gumuhong istruktura. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, magiging trabaho rin ng team ang tumulong sa paghanap sa 4 na Pilipinong unaccounted for, kung saan 2 ang sinasabing nasa lugar kung saan may gumuhong gusali. Bukas naman, April 2, kasadong ilipad ng second batch, bahagi pa rin ng 131 personnel contingent at inaasang tatagal ang kanilang operasyon hanggang sa 12 ng Abril. Nagpahayag din ng kahandaan ang private sector kasama ng Philippine Airlines at Cebu Pacific para magbigay ng chartered flight sakaling kailanganin pa ang ating pwersa dito sa Pilipinas. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Gagawin ng ating mga kababayan na kasama sa contingent na yun, kumbatsero, talagang hahangaan mo din no? Isipin mo pupunta sila sa dayuhang bansa na ang layunin ay makatulong doon sa ating kapwa, no? Kung lang, hindi lang actually paghahanap kumbatsero, kung yan hahanapin mo, pero malalagay ka din sa peligro, lalo na kung mga gumuhong structure yun, ano? Kaya hindi po madali, pero ganyan po talaga ang trabaho ng ating mga rescuers, sundalo, pulis. Makita mo, mga medical personnel yun, kumbatsero Yung bang naka-jacket na ito, si Yusek Nepomuceno, ay nasa gitna sa si Secretary Herbosa. Ayun, mabuhay po kayo, mga kabayan, at dala-dala nyo ang bandila ng Pilipinas. Oras po natin, 7:35 ng umaga, magbabalik po kami. Ay! Magandang morning kay General Ato Bisnar ng OTS. Mabilis kumilos to. Temo, nung nakita, dala-dalawang x-ray dito, tanggalin. Ba't nga ba dala-dalawa? Ang biram nasobrahan sa delivery? Baka, gano'n. Dalhin ko sa ibang lugar na mas kailangan, di ba? Ay, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong na inyong mga bahay, Oo, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, magandang morning kay Kuyang Obet Imperio, Kuyang Engineer Ronald Talents. Wala ba tayo dyan? Marami silang mga ginagawang mga tulay, ospital. Kailangan pala, kinukonsider ngayon lagi, pagka gumagawa ka ng gusali, ay ito ba earthquake proof? Paano kaya ang minsan nga kumausap tayo ng isang mahusay sa ganyan, kumbatsero. Paano mo ba masasabing earthquake proof?
Ano ba ang nilalagay nila? Nilalagyan ba yan ng spring sa ilalim parang ng building? Ang pagkakaalam ko kung ba dyan, nilalagyan nila ng goma. Jolens. O goma. Baka may goma. Jolens sa ilalim para pagka parang gagalaw din. Parang may plate yata kung batsero na inilalagay dyan. Yung Japan technology. Pagka lumindol, inuugoy lang pero hindi nabubuwal, hindi gumuguho. Sumusunod lang. Sumusunod. Ayun, kaya dapat tama ka, dapat yata makakausap tayo na isang structural engineer na nakakaintindi ng mabuti sa resiliency. Pati sa mga bahay-bahay natin. Halimbawa, may sarili kang bahay. Paano mo ba malalaman kung itong bahay ko na to ay kaya ang isang 7.7 magnitude na lindol? Totoo, kumbatsero, no? Mas medyo mataas yata, mas delikado Habang tumataas ang building. Mas delikado. Saka ang totoo, kahit medyo mahina yung magnitude ng lindol, kapag nandun ka sa top floor o kaya sa malakas ang ugoy doon. Mas malakas ang ugoy, you know? Ay, nako, nakakatakot po talaga ang lindol, pero ulitin lang natin. Mas safe ba kapag nasa taas? Halimbawa ang lumindol, sa ano mas safe? Nasa ilalim o kung mataas yung building o nasa taas ka? Ang ganito yun. Ganito yun. Pagka ikaw yun nasa... Mga practical na tanong at usapan Pagka ikaw yung nasa taas, ikaw yung babagsak na nasa ilalim. Pagka nasa ilalim, ikaw yung mababagsakan. Mababagsakan, Mabihira usapan. Saka yung mga anak natin, di ba, may usapan na kapag lumindol, halimbawa. Pag nawala ng telepono, nawala ng cellphone. Saan ba tayo magkikita-kita? Dapat may ganun tayong pinag-uusapan sa ating bahay. Kasi ito po, inevitable po ito. Ang lindol po talaga ay mangyayari. At isa po sa pinaka nakakatakot na klase po ng kalamidad, ito pong lindol. At alam nyo ba, may isang tao na nakagawa ng pangalan dahil po sa coverage ng lindol. Balik na naman. Si Kuya Eric Gonzales Kuya Eric Gonzales Mauri ay 60th birthday pala ngayon. Senior citizen ka na pala. 20% discount. Eric Gonzales Mauri, happy birthday from MJ, Aubrey and Apale family. At binabati po ng pamilya Taberna. Ito pong si Ate Andrea Taberna. Ay itong pinakaunang apo ni Tatay Tonying kay Kuya Eric. Yan. Anak ni Kuya Eric. Si Andrea. Tsaka ni Kare. Isang magaling na PT yan. PT. Ayaw mo naman magdoktor? Magandang kailangan yata natin ang mga magagaling na mga tagapayo. Lalo na sa mga hindi maawat sa paglaklak ng alak. Nako. Meron daw isang aktor na natuyot at nagmukhang haggard dahil hindi maawat sa paglaklak. Ay sus. Alamin nga natin ang balita mula kay showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes! Morley! Ayan, medyo commercial. Bigla nag-commercial, may pumutok. Anyway, nakakaloka si super mega nakakabaliw itong aktor na ito na kung saan ay hindi nga mapigil sa paglaklak ng alak na siyang nagdahilan kung bakit to natuyo. Well, kung makikita mo ang nasabing binata ay tuyot ito tapos hindi na ito tulad sa dati na super fresh. Eto ngayon, nakakaloka. Nakita nga ng mga kaibigan natin at sinabi niya, anong nangyari? Parang nabungo na hindi mo maintindihan. Kaya nga nung huli siyang makita at magpakita ng kanyang katawan, ay naloka ang lahat. Maputi nga siya pero hindi na siya ganun kakinis at hindi na ganun kaayos ang kanyang mukha. Kumbaga parang umpak. Sino yan? Nag-ano ba yan? Naghubo ba yan doon sa fashion show ng mga walang damit nitong nakaraan? Hindi ko nababanggitin kung sino pero parang yun. Yun na nga. Yun na yun. Kaya yun daw, ay wala daw tigil ito sa pag-inom ng alak. At sana alak nga lang. Walang kasamang droga. Sana nga lang, alak lang. Yan ang ating DZRH. Clue!
Pumuputok na naman ako. Yan ang ating DC. Letter, kailangan pa ba sabihin yan? Letter J. Yan ang ating DCRH. J. Ako po ang yung RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Babu! Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Pinag-aaralan po ng PNP Chief Romel Marbil na magpatupad ng life ban sa mga lumalabag sa Comelec gun ban. Yan. Sa pagtungo sa Antipolo City Police Station, sinabi ni General Marbil na pinag-aaralan na nila at nakatanda silang makipag-usap sa mga abogado para sa legalidad ng lalabas na kautusan. Tiniyak ni Marbil na wala silang sasantuhin o sisinuhin sa pagpapatupad ng lifetime ban. Maigpit ang direktiba ng PNP Chief sa mga abogado ng Civil Security Group na pag-aralan ang IRR ng batas upang matiyak ang agarang pagpapatupad nito, lalo na ngayong panahon ng kampanya para sa May 12 elections. Yung mga mag-violate po ng gun ban natin, talagang kailangan natin i-recommend talaga. Hindi po Comelec sa batas po natin, in fact, that's our rule. Tinitingnan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas, kung pwede natin gawin ng lifetime ban ang mga tao mag-violate po ng Comelec gun ban. Ayan. Si PNP Chief Romel Marbil. Nga pala, nabanggit natin si General Marbil. Yun bang mga police officials, halimbawa, happy ng police na sayaw ng sayaw sa TikTok, okay lang ba yun? Ewan ko sa kanila kung may wala ba silang policy dyan? May policy ba sila dyan? Happy ng police. Pero ang kagandahan naman, yung tinutuka niya, misis niya. Misis naman niya yung sasayaw, kending na ganyan, tapos lalapit siya sa babaeng parang inaakit siya. Nasa TikTok papakita ko nga sa'yo yung may mga pulis nga dati na ito happy pa ng pulis. Happy ng pulis, kaya hindi ako magtataka kung yung kanyang lahat ng pulis nagti-TikTok na din kasi happy happy ng pulis. Ibang klase talaga yung TikTok na yan. Makakanals tayo dyan. Colonel Canals. Samantala, nanindigan ng Malacanang na hindi ihihinto ang distribusyon ng ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP na programa ng administrasyon. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na pansamantalang itigil ang AKAP payout dahil sa nagagamit daw ito ng mga opisyal sa LGU na kumakandidato sa midterm elections, nagagamit sa kanilang kampanya. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, mahirap ihinto ang pagbibigay ng ayuda at maraming aalma, lalo pangat doon umaasa ang karamihan sa mga pamilyang kulang ang kinikita sa araw-araw. Una lang lumabas sa survey ng Social Weather Station na tumaas ang hunger rate sa bansa ngayong taon sa kabila ng ibinibigay na ayuda ng pamahalaan. Long overdue na ang taas pasahe sa LRT1. Yan po ang sagot ni DOTR Secretary Vince Dizon sa mga grupong nananawagan na muling ipagpaliban ang dagdag na 5 pisong pasahe sa naturang tren. Dagdag ni Dizon na pakikinabangan din ng mga mananakay ang dagdag pasahe dahil ang kikitain dito ay mapupunta rin sa LRT1 Extension Project papuntang Cavite. Yung pong private operator dyan, yung Metro Pacific ni Sir Manny Pangilinan at ng Ayala, medyo naghihikahos na rin kasi pinapa-extend po kasi natin ang LRT1 hanggang Cavite. So itong increase na ito na hanggang 16 pesos na in-approve noong January 30, para po talaga doon, para talagang magtuloy-tuloy na ang LRT1 hanggang Bacoor. Ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. Iginit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may malakas na basihan para ibasura ang kaso laban sa dating Pangulo sa International Criminal Court bago pa man ito umabot sa paglilitis. Ayon kay British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, umaasa siyang mapipigil ang kaso dahil wala umanong jurisdiksyon ang ICC dahil matagal nang kumalas ang Pilipinas dito bago pa inaprobahan ang investigasyon. Sinabi ni Kaufman na kung papaboran ng mga hukom ang kanilang argumento, hindi naaabot pa sa confirmation of charges hearing na nakatakda
sa September 23. Matatandang naharap sa kasong crime against humanity for murder si Duterte dahil sa kanyang war on drugs. Naghatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pagunahing balita. Ay, magandang morning. Parang natanaw ko si AGAP Party List Representative Nicky Briones dyan. Siya ba yun? Anya si Congressman Nicky Briones. Wala ba tayong itlog na 2 pula dyan? Alam mo na yung mga taga San Jose, Batangas San Jose, Batangas ang egg capital of the world. Maraming iklog dyan. Congressman Briones. At nandito rin pala ang embahador ng Pilipinas sa Vancouver, si Kuyang Alex Baros. Si Professor Alex Baros. Mga naman. Ano pangalan nung yung Palos nung araw? Yung gumanap na alias Palos. Si Bonin. Si Richard Bonin. Para si Bernard Bonin ka. Si Bernard Bonin. Si Kuyang Alex Baros. Oras po natin. Mr. Jalamtang Chityam Gochapsa. 7 minuto na lang, alas 8 na ng umaga. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. May mga kinakabahan kong batsero dyan sa mga ayuda na yan, na yung mga dating tumatanggap, kung yan ay matitigil ngayong panahon ng eleksyon. Ang sabi ng Malacanang, mahirap itigil. Pero ang COMELEC siguro ang may say talaga dyan. COMELEC. Para matiyak na hindi nga magamit. Ito, totoo rin yun eh. Ang laki ng tsansa na magamit talaga sa eleksyon yung ganyang mga ayuda. Talaga. Hanggang kailan pwedeng payagan yan ng COMELEC ngayong panahon ng eleksyon? Hanggang last day. Hanggang, halimbawa, bisperas na ng eleksyon. Ayuda, yan yung AKAP. Yan yung ayuda sa kapos ang kita program. Yan yung ibinibigay doon sa mga may trabaho na kulang ang kita. Yung sa 4-piece pa, di ba? Yung 4-piece kasi institutionalized na yung 4-piece. Dati na yun. Budget. Tapos nasa batas pa. Yun ba tuloy-tuloy din na pwedeng ibigay hanggang sa mismong araw ng eleksyon? May nilabas ng ruling ang COMELEC dyan. Exempted, kumbachero. Exempted. Yung tupad. Yan, isa pa yan. Yan tupad. Isa pang napakaganda sana ng programa. Kaya lang napakagandang pagkaperahan. Nasasaktan na po ang mga kalsada dahil nauupod na po yung kalsada. Naku, nanang ko po. Ang ganda-ganda sana ng ganyang klase ng mga proyekto. Naalala ko tuloy kong batsero yung fertilizer fund scam. Ayan, Alam niyo po, napakagandang proyekto nun. Napakaganda. 728 million. Natatandaan Jok Bulante. Naalala niyo pa, no? Fertilizer scam. Isip-isip mo, bibigyan mo ng ayuda sa fertilizer ang mga magsasaka natin. Liquid fertilizer yun eh. Parang full year yata tawag dun eh. Kumbatsero. Ang ganda, makakatulong sa mga nangangailangan. Pero alam mo yung ginawa nila? Ang halagang 150 pesos na isang boteng fertilizer, pinresyohan nila ng 1,500, dilagyan na isang zero. At ang masakit niyan, merong mga order na ghost delivery. Ay nako, ang magagaling po pinresyohan na ng 1,500. Tapos wala pang delivery. Yun ang malungkot sa lahat. Katulad din po ito ng mga ayuda na yan. For example, yung magtatrabaho ka, babayaran ka. Kaysa nung standby ka, magtrabaho ka. Ayun nga, yung sa tupad. Maging kaminero. Di ba ang ganda po nun? Pagising mo pa lang ng umaga, yung dating yung iniwanang kalat sa gabi, pagising mo, wala na. Malinis yung kapaligiran mo. Tapos babayaran yung gagawa nun. Ang ganda po nun. Ang Amerika po meron din ganyan. Talaga. Trabaho, tapos babayaran ka. Oo, pero ang nangyayari ngayon, discretionary kasi eh. Ayun na nga kasi. Pag wawalisin, wala na ngang mawalis eh. Walis pa ng walis. Kung igawa nyo ng programa yan na
yung urban gardening, di ba? Yes. Pagtanimin nyo yan sa mga lugar na mga bakanting lupa dito sa Metro Manila, ang dami niyan. Dito lang sa UP area, katakot-takot ang lupa dyan. May napagtrabaho mo na, may production pa ng gulay. Hindi ba? Tingnan nyo na. Ay, naku, buhay natin. Ako, pag nagpaalam ka, papayagan kita ng tumakbo eh. Si Professor, ayaw akong payagan. Ayaw mang... Professor Alex Barros. Nakakalungkot po, ano. Binabati po ni Professor Alex Barros ang mga PMA Maringal Class of 1988. Ayan. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? At happy 35th wedding anniversary kina Tito Albert Nagales at Tita Helen Nagales. Happy anniversary. At ito palang si Engineer Magiting Cruz. Engineer Magiting Cruz na nag-birthday lang nung Sabado, umuwi ng Nueva Ecija, galing ng Bohol. Doon siya naka-assign sa Bohol. Yung pong party list lang ang ganda po ng konsepto niyan diba? Yan, isa pa yan, no? Napakaganda pong yung bang magkakaroon ng representasyon sa pamahalaan ang marginalized sector. Noon pong maisip yan, napakagandang idea. Nasa konstitusyon po natin yan. Kaya lang ang nangyari po ngayon, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo natin lahat, ano. Katulad nung dito, nahila natin si Congressman Nicky Briones. Dati-rati parang baluarte niya yung Batangas eh. Sapagkat galing siya sa Batangas, kinakatawan niya ang mga mag-iiklog at mga magsasaka ng Agap party list. Agap party list. Ngayon agawan na sila doon. Mga payamanan na, kumbatsero. Paramihan ng pera. Sa gastos lang ngayon para maipanalo ang party list. Dahil nyo pang nagpatakbo ng kandidato sa pagkasenador. Mismo, kumbatsero. Ganon at magugulat ka, yung ibang mga party list group, hanip magbayad. Vote buying talaga. Kaya sasabihin nyo, ano ebidensya nyo? Tsaka marginalized sector ba yan? Bakit ganyan sobrang yaman? Ay, nako. Alam nyo na gagawin nyo. Holiday naman ngayon. Samantalahin po ang oras with your family. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Well, I see trees of Greenland, red roses too. This time check is brought to you by... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang